Hallelujah. Sino po masaya dahil ngayong umaga ay nandito siya upang makatagpo ang Panginoon? Amen? Alam niyo po kung bakit po mahalaga ang ginagawa po natin ito dahil sino po dito ang walang problema? Pakitaas po ang kamay ng walang mga problema. Wala. Lahat tayo, no? Ibig sabihin, talagang kailangan natin ng Diyos. Amen? Alam niyo po, ang kabutihan ng Diyos, kahit po tayo ay dumadaan na pinahintulutan niya yung mga problemang ito. Naniniwala po ba kayo na kasama natin ang Diyos sa mga problemang ito? Amen? Na kaya niyang ibigay ang solusyon sapagkat siya ay tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po? Kaya po sa ating pagpapatuloy po ng ating series, A Life of Worship, matatagpuan po ang ating verse sa Roma 12:1. Ito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataon kinawaan tayo ng Diyos. Ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. Kaya po ang ating buhay bilang mananampalataya ay isa pong pagsamba. Kaya everyday tayo po ay anuman ang ginagawa natin, tanungin po natin ang ating sarili, ito po ba'y pagsamba sa Panginoon? Apo, sinasabi po kasi sa kanyang salita, in everything you do, kumain ka man, uminom ka man, dapat ito ay sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos. Kaya sa lahat po ng ginagawa natin, bilang isang mananampalataya, yung buhay ba na binigay sa iyo ng Panginoon ay buhay, banal at kalugod-lugod, sapagat ito ang tunay na pagsamba. Amen? Sa ating po pagpapatuloy ng ating series na Life of Worship, meron po ako isang kwento na isa pong nangyari to sa ibang bansa. Meron pong gathering o maliit na pagtitipon po ang mga Kristiyano noon na kung saan may namumuno po at nagsalita po siya, sabi, sino po dito kaya mag-recite ng Psalm 23, Salmo 23? Unang-una, wala pa pong kumikilos at may bigla pong tumayo. Sabi, ako po magre-recite ng Psalm 23. At ito pong tumayong ito, so po yung mananalumpati. Alam niyo ba yung mananalumpati? Yung magaling siyang magtalumpati. Talaga makita mo, salita pa lang, pagbigkas, magaling siya. At nung siya yung nagsasalita, habang siya ay nire-recite yung Psalm 23, at pagkatapos niya, palakpakan ng lahat. Kasi ang galing talaga niya. Mananalumpati kasi siya, magaling talaga. At sabi niya, ang galing mo ibigkas ang Psalm 23. Sino po yung nakapagbasa ng Psalm 23? Ano po? Yan po, sabi ng mga kasama, ang galing mo ng pagkaka-recite mo. At nagsalita ulit yung namuno. O sino pa po dito ang gustong mag-recite ng Psalm 23? At maya-maya may tumayo po matanda. Tumayo po yung matanda. Bago po siya mag-recite, kinuwento niyo muna yung buhay niya. Kinuwento niyo yung kanyang asawa ay namatay at kinuwento niyo yung kalalagayan ng takbuhin niya bilang mananampalataya. At pagkatapos po nun, habang kwento-kwento, nagsimula na po siya mag-recite ng Psalm 23. At daw siya nagsisimula na, nasa kalagitnaan, nag-iiyakan na po yung mga kasama niya. At sila ay nag-iiyakan. Pagkatapos po, nagpalakpakan. At biglang tumayo po yung mananalumpati. Sabi niya, alam niyo po, sabi niya, I know what is Psalm 23. Sabi niya gano'n, but you know the shepherd of Psalm 23. Ano po ba pagkakaiba nung ganong bagay? Kasi sabi kasi nung lalaki, nung mananalumpati, alam ko i-recite yung Psalm 23, pero kayo po, alam niyo po kung sino yung pastol na sinasabi sa Psalm 23. Kasi po sinasabi sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang sa anuman. Ibig sabihin, hindi lang na-recite nung matanda yung Psalm 23, kundi kilala niya kung sino yung pastol, ang ating Panginoon. Ganyan po, madalas po sa atin, marami sa atin, we know God, but we don't know about God. Magkaiba po kasi yun eh. Nakilala mo ang Panginoon, pero we don't know about God. Kilala ko ang Panginoon, siya yung naipako sa krus, siya yung namatay, muling nabuhay, pero we don't know about, wala tayong pagkakakilanlan sa tunay na aning ng ating Panginoon. Pag
tinanong ko kayo, sino po nakakilala sa ating Panginoong Jesus? Wala nakakilala sa inyo. Sino po? Pakitaas ang kamay, nakakilala sa ating Panginoon. Praise God. Ang tanong ko po, sino po ang nakakaalam kung sino ang Diyos? Magkaiba po kasi yun eh. Ano ang Diyos na sinasamba mo, yung katangian niya, alam niyo po ba? Kasi po, yun po ay mahalaga. Bilang po tayo po ay mananampalataya, ang ating pagsamba dapat ito po ay nagbibigay sa karangalan kung sino siya. Kasi madali pong sabihin, kilala ko si BBM, presidente, pero mas malalim, yung about sa kanya, kilala niyo po ba? Di ba? Ganun eh. At sa ating Panginoon, ang pagkakilala natin sa Diyos ay nakaangkla ang ating buhay na walang hanggan. Kaya po, yan po ang mensahe, napakahalaga po. Ang sambahin ng Diyos kung sino siya. Worship God for who He is. Sambahin natin siya, saan? Sa pagkakilala natin sa Kanya. Kasi madaling sambahin ng Panginoon, lalong-lalo na kung kilala natin siya. Di ba? Ano po sinasabi sa 1:17:3? At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila na ako na si Jesucristo ang isinugo mo. Pag sinabi po makilala sa Bible, hindi lang po ito kilala lang. Kilala kita. Ganon, hindi po. Pag sinabi po sa Bible na makilala, ibig sabihin with intimate relationship, bila po mag-asawa. Sino po dito may asawa na? Di ba sa pag may asawa, may mga sekreto, kayo lang ang nakakaalam. Ganon ka-intimate. Ganon po ang sinasabi ng Panginoon dito, ang makilala, magkaroon ka ng intimate relationship with the Lord. Hindi lang po sinabi dito yung buhay na walang hanggan. Ito ay buhay na walang hanggan. Yung ikay hindi mapupunta sa impyerno yun. Hindi lang po doon nangyayari yung pagkakilala natin sa Panginoon bilang tagapagligtas. Di ba? Ganun lang tayo. Kilala ko si Jesus, siya yung Diyos at tagapagligtas. Tama, hanggang doon na lang. Pero hindi, sabi ng Panginoon, ang makilala ang Diyos at tunay na Diyos. Sabihin dito, makita mo yung meron kang malalim na relasyon sa Panginoon. Yung pagkakaroon po na isang pag-ibig. Alam, sino po dito yung naranasan na yung nagka-crush? Na pag gusto mo makita yung crush mo, di ba? Alam mo, lalo na kung sa school o sa trabaho, lalabas siya, aabangan mo na. Gano'n, di ba? Iintayin mo, tagal-tagal naman ni crush. Pero pag nakita, ay na si crush. Di ba yung mga gano'n? Yung talagang maihahambing lalo sa mag-asawa? Di ba? Nung first year pa lang kayo nag-aasawa o mag-boyfriend at girlfriend pa lang, halos hindi kayo kauuwi lang, tapos tatawa, nakauwi ka na ba? Kakikita lang. Ganon maihahambing ang pag-ibig sa magkasintahan, ganon din, di ba? Uwi ka na, anong oras na? Hindi, mamaya na. Maaga pa, hindi, wala na akong hindi, maaga pa. Ganon yung relationship na sinasabi ng Panginoon na makilala. Magkaroon ka ng malalim na pag-ibig sa Panginoon. Yun po ang sinasabi. Yung sinasabi rito, yung makilala kung saan ang Diyos ay kilala mo ba talaga? Ngayon nga pa lang sa atin dito Kung meron ka talagang pagkakilala sa Panginoon, yung malalim, intimate relationship with the Lord, may pag-ibig ka, dapat Sabado pa lang, excited ka na. Ay, meron kami pagtitipon, fellowship, Sunday. Ihanda ko ng lahat. Hindi, Sunday ng umaga, hindi ka pa ready. Kaya makikita natin, gaano ba natin kakilala ang Diyos? Kasi po, dito po natin makikita, paano natin masasamba ng todo-todo. Last message, di ba? Ang pagsamba ng lahat-lahat. Kasi hindi mo masasamba siya ng 100 o 200% kung hindi mo siya kilala. Kung kilala mo ang Diyos na sinasamba mo, meron kang malalim at pag-ibig para sa Kanya, hindi pwedeng hindi mo siya sambahin. Hindi pwedeng hindi ka pupunta every Sunday. Hindi pwedeng hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka makikisama pag may mga gathering ng church. Bakit? Kasi nga, doon pa lamang gusto mo lang makilala, magkaroon ng malalim na relasyon. Katulad nga sabi ko na mag-asawa, mag-girlfriend, mag-boyfriend, di ba? Halos ayaw nilang maghiwalay.
Ganun ang Panginoon. Kaya nga sinasabi sa Bible, para tayo ikakasal sa Panginoon. Kasi nga yung relasyon ng mag-asawa, ibang-iba yan. Kaya pag nag-asawa, ang dalawa nagiging isa. At ganun po ang sabi ng Panginoon, yung pagkakilala nyo sa akin bilang isang tunay na Diyos ay hindi lang sa buhay na walang hanggan, kundi kung paano nyo tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo na makilala ang Diyos Ama upang lalo nyo akong makilala. Magkaroon tayo ng malalim or intimate relationship with the Lord. Paano po ba natin maiwo-worship ang Panginoon? Ang worship po kasi ito po yung tamang pagtugon kung sino ang Diyos. Tapos, alam mo ba yung ginawa niya noon? Yung ginagawa niya ngayon? Yung gagawin niya pa for the future? Yung po, may tamang pagtugon po ba tayo sa worship na ganon? Na yung worship ay tamang pagtugon kung sino ang ating Panginoon, ano yung ginawa niya noon, ano yung ginagawa niya ngayon, at gagawin niya pa for the future. Yun yung tunay na pagsamba. Na naniniwala kung ano yung ginawa ng Panginoon noon, ang ginagawa ng Panginoon ngayon, at yung pangako niya for the future, yun ang yung tunay na pagsamba sa Panginoon. Sino po naniniwala na meron kang buhay na walang hanggan? Amen. For the future yun. Kaya sumasamba ka sa Panginoon dahil alam mo yung ginagawa niya noon, ngayon, at magpakailanman ay mangyayari. Amen? Mangyayari. Kaya nga tayo sumasamba eh. Kaya yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nung siya'y namatay, in 3 days muli siya nabuhay, nabigyan tayo ng pag-asa kasi pag hindi po nabuhay si Jesucristo, hindi po natubos ang ating kasalanan. Lahat tayo mapapahamak. Kaso nabuhay siya. Kaya nga tinalo natin ang kamandag ng kamatayan, ng kasalanan. Kaya doon po makikita natin, isa sa mga halimbawa ng katangian na kilala mo ang Panginoon, na tinalo niya ang kamandag ng kamatayan. At ang kamandag na kamatayan, yan ang nagpalayo sa atin sa Diyos ng kasalanan. Upang sa ganon, masamba natin siya kung sino siya. Ang madalas nga lang, tingin natin sa Panginoon, hingi lang, Panginoon. Hingi ka lang. Pag lalapit sa Panginoon, pahingin ito. Kaya hindi Panginoon, pahingi noon. Kapag may kailangan lang tayo. At minsan bakit tayo nangihina? Kasi nga, hindi natin alam ano ba yung katangian ng Diyos na ating sinasamba. Upang ma-worship natin ang Panginoon, ang unang-una, kung sino siya, ang Diyos ay makatarungan. Ayan. Ayan, pag sinabi makatarungan, yan tayo mag-ano eh. Ano po sabi sa Salmo 89:14? Katwiran at katarungan ang pundasyon ng iyong paghahari at pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan. Alam niyo po ba yung katwiran at yung makatarungan, lagi po yung magkasama pagdating sa Panginoon. Kasi yung kanyang pagiging makatarungan based sa kanyang righteousness, sa kanyang pagiging matuwid. Kaya pag siya po ay humuhusga o nagkakaroon siya ng pagbibigay ng paghusga sa mga tao, kaagipat po yan yung tama. Kasi righteous siya. Hindi katulad ng tao. Di ba? Yung katarungan, minsan nababayaran. Minsan, dahil mas gusto ko rito sa side nito, ito ang akin, papaboran. Si Lord, hindi. Ang kanyang pagiging makatarungan ay based sa kanyang pagiging mabuti at pagiging righteous. Yun po, kaya lagi po yan magkasama. Makatwiran at katarungan at pinangungunahan tapat na pag-ibig. Pag po siya ay nanghusga o nagkaroon siya ng base sa kanyang pagbibigay na makatarungan sa tao, laging may pag-ibig. Di ba, hindi niyo napapansin? Kung walang pag-ibig ang pag-ano ng Panginoon sa atin, yung kanyang pagiging mabuti, lahat tayo wala na. Pinatamaan na tayo ni Lord. Bakit? Lagi tayo nagkakamali eh. Lagi tayo nagkakasala. Pero mabuti ang Diyos, sabi ni Lord. Kaya nga sabi niya, hanggang ngayon hindi pa ako bumabalik dito sa mundo. Bakit? Kasi gusto ko marami ang maligtas. Makatarungan ng Diyos, based in His righteousness, based sa kanyang pag-ibig. Is atin lang, namumuro ka na eh, bibinggo ka na. Tutuguhin na kita, patatamaan na kita sa kidlat. Ganoon ang tao. Pero ang Diyos hindi. Nakabasa yan sa pagiging Diyos niya. Nakabasa yan kung yung katwiran niya kung saan yung pagiging mabuti niya. Yun po ang isa sa mga katangian ng Diyos, yung makatarungan. Minsan sinasabi natin, bakit nangyayari to?
Di po ba? Bakit nangyayari sa buhay ko ito? Makatarungan ba ang Diyos? Sino pa nakakaranas na ganun? Sino pa yung masama, siya pa yung umaangat. Kung sino pa yung gumagawa at hindi sumusunod sa Diyos, sila pa yung mga masagana ang buhay. Ano niyo po sino po yung nakaalala ng message ni Asaph, yung sa Salmo? Ganyan po yung kanyang sentimento eh. Lord, paano ba yan? Kung sino pa nga hindi sumusunod sa iyo, sino pa yung pinagpapala? Pero nung sinabi, nung ako'y pumunta sa templo ng Diyos, naranasan ko at sinabi mo, Panginoon, yung kahihinatnan ng masama. Alam niyo po, kapag may nangyayaring hindi maganda sa atin, yung may nangyayari ng ayon sa sitwasyon, ba't nangyayari ito? Sabi ko sa inyo, huwag yung tuldukan. Kasi tayo mahilig magtuldok eh. Wala kang finances, kulang, tuldok na. May sakit ka, tuldok na. Magulo pamilya mo, tuldok na. Hindi, kay Lord, kama pa lang yun. Kama, ibig sabihin, hindi pa tapos si Lord. Tama? Kasi minsan madalas tayong ganun eh. Tuldok ka agad, no. Hanggat ikay nabubuhay, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Naniniwala kayo? Makatarungan ng Diyos. Ano man na sitwasyon mo ngayon, hindi pa yan tapos, hindi pa yan tuldok, kama pala yan. Kasi merong gagawin ang Diyos sa'yo na maipapakita niya ang katarungan sa lahat. Amen? Di ba? Yun naman ang katotohanan. Pero madalas sa Kristiyano, tuldok ka agad. Ano ba yan? Tapos na? Hindi pa. Makatarungan ng Diyos. Ipagpasa Diyos mo ang lahat. May mga nag-aalipusta sa'yo, may gumagawa sa'yo ng masama. Ipagpasa Diyos mo. Kasi si Lord hindi pa tapos. Kapag si Lord ang tumapos, yari yan. Tatapusin ka ni Lord. Bakit? Kasi ang Diyos ay makatarungan dahil siya ay tapat at walang kamalian. Yan ang maganda sa Panginoon. Yung katarungan niya, bakit siya makatarungan? Kasi nga siya ay tapat. Siya ay walang kamalian. Ano po sabi po sa Deuteronomio 32:3-4? Ipapahayag ko ang pangalan ng Panginoon, purihin ang kadakilaan ng ating Diyos. Siya ang batong kanlungan, mga gawa niya ay walang kamalian. Perfect, walang kamalian. Siya ay Diyos na matapat, matuwid. O, lagi na naman yung righteousness. Matuwid ng kanyang daan at makatarungan. Laging magkasama po. Kasi po, yung sabi ko sa inyo, yung pagiging makatarungan ng Diyos, nakaakibat lang po yan lagi sa kanyang pagiging righteous, sa makatwiran. Kaya nga, walang kamalian. Naniniwala po ba kayo hindi nagkakamali ang Diyos? Hindi kayo naniniwala? Ko? Naniniwala kayo? Paniwalaan na. Kasi sabi ko sa inyo, hindi natin kayang sambahin ang Diyos hanggat hindi natin pinaniniwalaan. Naniniwala kayo makatarungan ng Diyos? Amen. Naniniwala rin kayo na hindi siya nagkakamali at tapat siya sa lahat ng sinasabi niya. Amen. Di ba? Kaya ano man ang sitwasyon mo ngayon, kung ikay nagdurusa ngayon, Lord, ba't hirap na hirap ako? Sabi ko sa inyo, kama lang yan. Bakit? Tapat ang Diyos. Nakikita ka ang lahat ng sinasabi niya, mapangahawakan mo. Kung hindi pa ngayon, hindi pa tapos. Sabihin, hinahanda ka sa mas malaki at isang napakatagumpay na buhay. Kasi makatarungan ng Diyos. Tapat siya. Kaya nakakasamba lalo tayo sa Kanya dahil sa Kanya mga katangian. At yung mga nararanasan natin, alam niyo ba yung nararanasan pagtutuwid sa atin ng Diyos? Makatarungan yun. Kasi bakit tayo itinutuwid? Dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya, yung pagiging makatarungan niya, anak tayo eh. Kasi ang anak niya, ayaw niya na magkakasala kung saan magdadala ito ng paglayo sa Kanya. Kaya minsan yung pagdidisiplina sa atin ng Diyos, makatarungan. Kasi kung hindi ka didisiplinahin ng Diyos, ngayon pa lang kukunin ka na ni Lord. Pasaway ito. Ito, hindi nang babago. Hindi ganun eh. Kaya yung pagdidisiplina sa atin ng Diyos, isa tong dahilan kung bakit nagiging makatarungan siya. Lalong-lalo na po siya hindi pa tumatanggap sa Kanya. Ganun siya kabuti. Kasi kung tayo hindi makatarungan ng Diyos, wala na tayo dito. Wala na. Kasi nga hindi ito base sa pagkakamali natin. Hindi ito base sa ating kahinaan. Ito'y base doon sa kang righteousness at pag-ibig niya tapat sa atin lahat. Kaya nung sinabi niya, ililigtas ko kayo, ililigtas ko kayo. Paniwalaan mo yun. At pag didisiplina tayo, pagpadisiplina ka, dahil yun po ay sign na tayo po ay, ang Diyos natin ay makatarungan. Ano po sabi dito sa Hebreo 12:10-11?
Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Kaya po tayo dinidisiplina kasi gusto niya na tayo maging Christ-likeness. Sino po dito yung mga anak ng Diyos? Kapag anak ka ng Diyos, nakikita dapat yung quality na meron ng Diyos. Kaya tayo itinutuwid, makatarungan ng Diyos. Bakit? Kaya ka itinutuwid ng Diyos kasi anak kita. Hindi yan ang pag-uugali ng isang anak ko. Kaya pag tayo itinutuwid ng Diyos, makatarungan siya dahil gusto niyang itama yung relasyon natin, yung pagkatao natin. Sabi nga dito, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit sa bandang huli, nagbubunga ito ng mapayapa at matuwid na pamumuhay. Yun ang kaibahan po pag tayo na kay Kristo eh. Kapag itinuwid ka ni Lord, alam niya na mapapabuti ka. Ang tanong, tayo ba'y natutuwa o talaga tayo nagpapasa ilalim ng pagtutuwid ng Diyos? Minsan galit na galit pa tayo. Alam ko ba mahal ako ng Diyos? Ba't ako nakakaranas? Tingnan mo muna yung sarili mo. Kasi kung di makatarungan ng Diyos, matagal ka na tinigmak ni Lord. Pero dahil makatarungan siya ng Diyos, yung pagdidisiplina ginagamit niya upang muli tayong ilagay kung saan tayo dinisenyo ng Diyos. Kasi dinisign tayo ni Lord, katulad kinanta natin kanina. Dinisenyo tayo ni Lord upang makapiling niya at maranasan natin ang kanyang presensya. Lalo na pag naranasan mo presensya ng Diyos. Sabi nga, Book of Revelation, kapag tayo humarap na sa Kanya, sa ating Panginoon, mararanasan mo na ang walang hanggang kapahingahan. Ano sabihin walang hanggan, hindi ka na mapapagod. Hindi mo naranasan na iinitan tayong katulad natin ngayon. Hindi ka na nauuhaw. Ganon ang sa presensya ng Panginoon. Doon tayo inilalagay. Kaya yung katarungan, pagiging makatarungan ng Diyos, ito po ibinibigay sa lahat ng tao. Maganda lang pag nakay Kristo ka. Pero dahil nga ang Diyos ay makatarungan para sa lahat. Ano po sinasabi sa Gawa 17:31? Sapagkat itinakda na ng Diyos ang araw kung kailan niya ipapataw ang kanya makatarungang hatol. Makatarungang hatol, sabi ng Panginoon, sa lahat ng tao dito sa mundo sa pamamagitan ng taong pinili niya. Sino mga pinili? Yung mga sumasampalataya sa Panginoon. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay muli ang taong iyon. Alam niyo po, ang makatarungan gagawin ng Panginoon, lahat tayo bubuhayin lahat. At ipapakita niya sa mga hindi sumasampalataya, sa mga nagre-rebelde sa Kanya, sa mga tumutuligsa sa Kanya, na lahat ng pinili niya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipapakita niya na lahat ng sumampalataya ay hindi kasinungalingan. Kasi marami po dito sa mundong ito, ay hindi naman tunay ang buhay na walang hanggan. Walang rapture na mangyayari, walang pagbabalik na mangyayari. Pero sabi ni Lord, yung katarungan na ipapakita ko para sa lahat. Lahat ng pinili ko, lahat ng anak ng Diyos, makikita ng mga disobedient people na yung pinili ko yung makakasama ko sa walang hanggan. Ngunit ang mga kumakalaban sa akin ay mapupunta saan? Walang hanggang kaparusahan. Kaya makatarungan ng Diyos sa lahat, ipapakita niya. Pero ang lahat ng pinili niya, sabi ko sa inyo, makikita ni Lord, ito ang kasama ko sa walang hanggan, kapahingahan, kagalakan, at sa presensya ko, mararanasan nila ang tunay na kaligayahan. Amen? Ganun makatarungan ng Diyos. Kaya nga, minsan magsasalita tayo. Ba't kaya ganun? Di ba? Sumusunod naman ako sa Panginoon. Ba't hirap na hirap ako? Yung mga walang Diyos sa buhay, sila pa yung mga masagana. Huwag kayong mainggit. Kasi darating ang panahon. Sabi nga ni Asaph, di ba? Alam niya kung saan patutunguhan ng masama. Maaawalan tayo. Sino po dito hindi mamamatay? Taas ang kamay. Sino dito immortal? Wala naman eh. Lahat tayo mamamatay. Kaya nga may parables, di ba? Yung namatay, mayaman, sabi niya, ngayon din kukunin ko buhay mo hangal. Kasi nga, wala tayong pagkakilala sa Diyos. Kung sino ang Diyos, makatarungan siya. Kung ngayon ay nakakaranas ka ng paghihirap, pagtitiis dahil sa pananampalataya mo, sabi ko sa inyo, makatarungan ng Diyos, iyahayag nito sa tamang panahon. Sabi dito, ipapataw ang kanya makatarungang hatol sa lahat ng tao dito sa mundo.
Ipapakita niya. Kaya minsan, sinabi nga sa Bible, sa Book of Revelation, tayo husga sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Kasi ipapakita natin na makatarungan ng Diyos. Hindi kayo sumusunod sa Diyos. Hindi nyo pinili ang Panginoon. Wala kayong intimate relationship with the Lord. Hahatulan kayo. At tayo namang hahatulan din sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi nyo po ba may mga reward tayo base sa ating paglilingkod sa Diyos? Ba, iba sa inyo. Mas malaki pa yung pasok ka, Juan. Ito ba? Lord, ang laki niya na. Oo, kasi yan ang makatarungan ako. Nagtiis ka nung ikay nasa mundo. Kahit alipustahin ka sa pananampalataya mo, kahit anong gawin sa'yo, hindi ka nandaya para sa pananampalataya pagsunod mo sa Diyos. Makatarungan akong Diyos. Ito sa'yo. Lord, hindi, may ano pa nga dyan eh. Lahat ng kailangan mo nandyan na. Papasok ka na. Mamamahinga ka lang. At kukuya-kuya-kuy ka na lang. Bakit? Nasa tamang tahanan ka na, kapiling ng Panginoon. Ganyan makatarungan ng Diyos. Kung alam mo makatarungan ng Diyos, hindi mo siya sasambahin. Kung alam mo na hindi ka niya pababayaan, hindi mo sasambahin ng Panginoon. Na alam mo, ano man paghihirap natin ngayon, kasi sobrang init, di ba? Na kahit na ang pamasahe mo na lang ipapunta rito, maglalakad ka na lang para sa Panginoon, gagawin mo. Meron kang blessing, meron kang reward para sa Panginoon. Makatarungan ng Diyos, hindi nabibigyan, hindi nalalagyan yan. Lord, pag namatay ako, kahit anong sama ko dito, pagdating ko sa, alam mo na, hindi ganun si Lord. Kaya kapag ikaw ay mananampalataya, wala nang ganyang lagay-lagay. Kasi nakasulat na eh. O, nakasulat doon, Edward, paghubasan. Pasok ka na, bakit? VIP ka. Kasi sumunod ka sa akin eh. Naglingkod ka pa, makatarungan ng Diyos. Kaya kahit anong pagtitiis natin dito, magtiis po tayo. Kasi po yan, meron po yan reward. Hindi po bulag ang Diyos para hindi po makita yung mga paghihirap natin. Lalong-lalo na po sa ating pananampalataya. Kaya natin magpuri sa Panginoon. Ang pangalawa po, ay ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayan. Lalong-lalo na po, katatapos lang ng ng eleksyon. Marami na nabago eh. Yung mga sinabi nila na wala na, nabago na. Pero ang Diyos na sinasamba natin ay hindi nagbabago. Amen? Naniniwala kayo na ang Diyos ay hindi nagbabago? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi bakit po dapat natin maintindihan? Kasi masasamba mo lalo siya eh. Ano po sabi dito sa Malakias 3:6? Sinabi na pa ng Panginoon ng mga hukbo, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Bakit niyo po sinabi ito sa mga Israelita? Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipod. Kasi po, may pangako po ang Panginoon sa buong Israel na kahit kayo ay nagre-rebelde sa akin, na kahit kayo ay tumatalikod sa akin, na kahit kayo hindi sumusunod sa akin, hindi ko uubusin ang lahi ni Jacob. Kaya ang sabi dito ng ating Panginoon, ako ang Diyos na hindi nagbabago, na kahit kayo ipabago-bago, sabi nyo, susunod kayo. Sinabi nyo, Lord, kayo lang ang sasambahin ko. Nagbago tayo. Pero si Lord, pag sinabi niya, hindi ko uubusin ang lahi mo, hindi niya uubusin yun. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Yun ang sinabi sa kanya ng Panginoon sa mga Israelita. Kayo, mga rebelde kayo, kahit ilang beses ko na sinabi sa inyo, huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan, pabago-bago kayo. Pero si Lord, hindi nagbabago sa kanya mga pangako. Hindi siya nagbabago. Pag sinabi niya na ililigtas ka niya, pag sinabi ng Panginoon, pakakainin kita, hindi ka magugutom, hindi ka magugutom. Ililigtas kita, pagagagilihin kita sa iyong karamdaman. Ang tanong, naniniwala po ba tayo sa pag sinabi ng Diyos na hindi ako nagbabago? Sa yung Diyos ni Israel, ni Abraham at Jacob, Isaac, siya yung Diyos na naghati ng dagat, siya yung Diyos na nagpapagaling ng anumang karamdaman, bumubuhay ng patay, siya yung Diyos na nagpapaulan kahit hindi panahon ng tag-ulan, kahit para lang mabigyan ng kasaganahan ng lupain, siya yung Diyos na nagpapakain sa pamamagitan ng uwak, siya yung Diyos na nagpapalaya sa anumang inaalihan ng masamang espiritu. Sa yung Diyos na hindi nagbabago. Sa yung Diyos na mga hari, ang Diyos na gumagawa ng himala at makapangyarihan sa lahat. Kaya sasabihin nyo, Lord, ba't kaya hindi ako gumagawa? Lord, hindi siya nagbabagong Diyos.
Kung wala kayong makain, lumapit kayo sa Diyos kasi hindi siya nagbabago. Nung panahon na ang Panginoon na nagpapadala kahit sino, gamitin niya para ang mga lingkod niya, ang mga sumasampalataya sa Kanya, naniniwala, ay hindi magutom, gagawin niya yun. Kaya di ba yung nagpakain siya ng 5,000 tao, walang makain, gutom ang tao. Ayaw kasi ng Diyos na naguguto kasi pangako niya yan. Ano yung nakita lang doon? Tinapay at kokonting isda, 5. Pero pinakain niya 5,000, may sumobra pa. Siya yung Diyos na gumagawa ng himala. Siya yung Diyos na nagpapalakad sa tubig. Ano pinakikita doon? Ano mang sitwasyon mo sa buhay na imposible mangyari, nilulugmo ka ng problema, siya pa rin yung Diyos na kukuha sa iyo. Siya pa rin ang Diyos na magliligtas sa iyo. Dahil siya ang Diyos na hindi nagbabago. Amen? Paano hindi mo siya sasambahin? Siya yung Diyos na pinaniniwalaan na napakarami henerasyon. Ang mahirap lang sa atin, nakakalimutan natin kung sino talaga siya. Kaya worship ay yung tamang pagtugon kung sino ang Panginoon. Yung ginawa niya noon, yung ginagawa niya ngayon, at gagawin pa for the future. Siya yung Diyos na yun. Kasi ang hirap natin sambahin ng Diyos pag hindi mo siya kilala eh. Kung alam mo, hindi nagbabago ang Diyos, siya yung Diyos talaga na Diyos ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, hindi pwede hindi ka mag-worship sa Kanya. Hindi pwede hindi mo siya sambahin. Dahil alam mo siya yung Diyos na walang makakapantay sa Kanya. Ang mahirap lang, ang Diyos kasi mabuti, no? Kahit ang tao ay pabago-bago, even Christian, pabago-bago, minsan sala sa lamig, sala sa init, pero si Lord, okay lang yan. Balik ka lang. Ganun kasi si Lord. Hindi siya nagbabago. Kung yung pag-ibig niya sa mga inaapig, ganun pa rin hanggang ngayon. Yung mga pag-ibig niya sa mga balo, ganun pa rin. Yung pag-ibig niya sa mga taong kailangan ng kanyang kaligtasan, ganun pa rin siya. Hindi siya nagbabago. Ang tao lang ang nagbabago. Pero si Lord hindi nagbabago. At hindi nagbabago ang Diyos sa mga taong kumakalaban sa Kanya. Yan. Kung sa ay makatarungan, hindi rin siya nagbabago sa mga taong kumakalaban sa Kanya. Lalo yung sinasabi na, di ba? Kinamumuhian ko ang mga taong mapagmataas. Hindi rin nagbabago yun. Sino ba yung mga mapagmataas? Ito, hindi ko na kailangan ng Diyos. Ba't ako susunod sa Diyos? Kaya ko naman sa sarili ko. May kayamanan ako, may talino ako. Yan ang sabi ng Panginoon. Hindi pa rin nagbabago. Paano ko sila tratuhin? Ano sabi po sa Hebreo 10:26-27? Sapagkat kung sasadyain pa natin magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos natin malaman ang katotohanan, wala nang handog pang iaalay upang mapatawad ang mga kasalanan natin. Kasi marami po kasi mga Kristiyano, dahil sa biyaya ng Panginoon, ay mapagpatawad naman si Lord eh. Gagawa na lang ulit ako. Kasi yung biyaya niya, di ba sabi nga sa Corinthian, kung gaano karami ang kasalanan, ganun din, mas marami pa ang biyaya ng Diyos. Pero sabi ni Apostol Paul, pag naranasan mo ang tunay na biyaya, tatalikuran mo na ang paggawa ng kasalanan. Kasi yung biyayang yan, ang magpupush sa'yo upang talikuran yung kasalanan. Kaya pag sinabi dito na pagkatapos natin malaman ang katotohanan, wala na ihandog. Kasi kung alam mo na yung katotohanan na may kapahamakan, meron kang pupuntahan yung mga hindi susunod sa Diyos, gumagawa ka pa ng masama, para ng foul kay Lord yun. Alam mo na kaya nga nakakalungkot sa mga backslider. Ba't hirap na silang bumalik? Sinalaman mo na yung katotohanan, alaman mo na yung mga gusto ng Diyos, then babaliktad ka. Wala na i-offer pa, tapos na. Gusto nyo bang bumalik sa Jesus, ipako ulit? Tapos katong araw, mabubuhay na ulit? Wala na. Kaya ang sino man tumalikod na sa Panginoon, anong sabi dito sa 27? Tangi ang kakilakilabot na paghuhukom at naglilihim na po'y ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Hindi po nagbabago si Lord doon. Kaya binabalaan po tayo ng Panginoon. Kung patuloy pa rin tayong kumakalaban sa Diyos, hindi nagbabago, magiging kaaway ka ni Lord. Pag naging kaaway ka ni Lord, naku po, kalabahan mo na lahat, wag lang si Lord. Kasi kung binasa mo ang salita ng Diyos, lahat ng kumalaban kay Lord, ano nangyari? Kaawa-awa. Naging hindi maganda ang naging resulta ng kanilang buhay. Kung sila yung naging masaya dito sa mundong ito, I tell you, sa kabilang buhay,
Naku po, di ba yung kay Lazarus? Mayaman siya. Lahat nasa kanya, pero nung siya'y namatay, kasabay ni Lazarus, sabi ng Panginoon, nasa magandang kalalagayan na si Lazarus, nasa Abraham blossom na. Pero yung mayaman, naku po, walang hanggang pagdurusa. Nagingit-ngit ang kanyang ngipin, ang kanyang katawan ay parang, tayo naiinitan na rito, doon higit pa. Walang tubig, walang electric fan, walang aircon. Kaya, sabi nga ng Panginoon huwag niyo nang hayaan na kalabanin ako kasi alam na alam niyo ang pupuntahan niyo. Kilakilabot na paghuhukom, naglilihab na apoy. Alam niyo po yung apoy doon? Hindi po yun natitigil. Sino po yung nakaranas na mapasok? Sino nakaranas na mapasok? Di ba, ang sakit ako, napaso na po ako Talagang masakit. Doon, walang hanggan po yun Yung kanyang paghihirap, walang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong kainggitan yung mga gumagawa ng masama. Kasi makatarungan akong Diyos at hindi nagbabago na parurusahan ko sila. Kaya kung tayo, ini-encourage ko lahat tayo nandito, kung po tayo nakakaranas ng mga paghihirap, pagtitiis, nakakaranas tayo ng mga, Lord, ba't nangyayari ito? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung Diyos ay makatarong at hindi siya nagbabago, na parurusahan niya yung mga taong hindi sumusunod. Ngunit gagantampalaan niya yung mga taong sumasamba, sumusunod at naniniwala na ang Diyos ay tunay na Diyos at makapangyarihan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi darating ang panahon, mararanasan natin yun, yung imperfect timing ni Lord. Walang tayong mawala ng pag-asa. Kasi si Lord, nandyan, kung saan ang mga kumakalaban sa Kanya, hindi magbabago para sila ay husgahan, mapunta sa dagat-dagatang apoy. Hindi rin nagbabago ang Diyos na lahat ng anak niya, sumusunod, sumasampalataya, ay makakapili niya at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Grabe yun, buhay na walang hanggan. Balikan natin kung ano yung nandun sa kaharian. Naalala ko tuloy, may isang puno doon, isang punong malaki, na in 1 year, 12 beses siya mamumunga ng iba't ibang bunga. Grabe, isang puno, pero every month, iba yung bunga. Doon, hindi ka na magkakasakit Ibig sabihin, kahit anong kain mo doon, hindi ka ma-high blood. Anong kain mo doon, hindi ka magkakaroon ng tataas ang diabetic mo, tataas ang blood pressure mo, ang cholesterol mo, wala na ang sakit Lahat ang gagawin mo doon, makakabuti sa'yo. Doon na ako. Di ba? Kung ang mga kumakalaban sa Diyos ay parurusahan, ang sumusunod sa Diyos at sumasamba sa Kanya ay pagpapalain niya ng buhay na walang hanggan na kapiling niya habang buhay. Amen? Sino dito gusto makapiling ang Panginoon habang buhay? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano ba nararanasan mo ngayon? Sabi ni Lord, di nagbabago ang Diyos sa'yo. Huwag mong kalabanin ng Panginoon. Okay? Ang Diyos ay hindi nagbabago upang para ipaghiganti tayo sa ating mga kaaway. Di ba, bilang Kristiyano, ang dami nating ginagawa pero dami pa rin naiinis. Dami pa rin kumakalaban. Number 1 na yan, si Satanas. Alam niyo po, ipaghihiganti po tayo ng Panginoon. Ang sabi dito sa Hebreo 10:30, sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Ang mayroon din nakasulat na ganito, hatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Hindi nagbabago ang Diyos para ipagtanggol tayo. Kung meron kang kaaway ngayon, si Lord ang bahala. Kung merong umaalipos na po sa inyo, si Lord ang bahala. Huwag kayong gumanti. Naranasan ko na po yan. Ang mahirap lang ganito hindi sa pagmamayabang bilang isang Kristiyano. Naranasan ko po, may umaalipos na po sa akin, Lord, kayo na po bahala. Anong ginawa ni Lord? Binigyan po ng sakit. Hindi ko pinag-pray yun na magkasakit. Pero si Lord ganoon, makatarungan siya, lalong-lalo na sa mga anak niya. Nasa kawan ka ng Panginoon, nasa kamay ka ng Panginoon. Ibig sabihin nun, taglay ka ng Panginoon upang makaroon ka ng kaligtasan. At sino man sa atin ang umaalipusta, sorry to tell, si Lord ang maghihigante. Kaya wag ayaw ni Lord na tayo maghiganti, magkakasala lang tayo. Magkakaroon tayo ng galit, magkakaroon tayo ng puot. Diba, sama ng loob, sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway mo. Pag si Lord ang kumilos, makatarungan siya, sorry ka na lang. Kaya nga si Lord sabi, ako ang magpaparusa, maghihigante. Pabayaan natin kay Lord. Hindi nagbabago yun. Sino man ang kaaway mo, Lord,
ikaw na bahala. Paano nangyari kay David, kay Saul, di ba? Ilang beses gustong patayin si David, pero Lord, kayo bahala. Ilang beses na siya dapat palitan bilang hari, pero Lord, kayo ang manguna, kayo po ang magbigay. Ano nangyari kay Saul? Buong ang kanya pinatay dahil sa gera. Minatira si Mephibosheth, yung napila yung paa. Yun lang ang natira sa angkan ni Saul. Bakit? Kasi nga inaaway niya yung lingkod ng Diyos. Kaya pag kayo may mga kaaway, sabihin nyo, si Lord ang nabahala sa inyo. Ipag-pray nyo. Kasi nga, si Lord kasi, ipagtatanggol ka at hindi nagbabago yun. Kung may kaaway ka, si Lord ang kakampi ko. Pagkakampi mo si Lord, grabe, no? Makapangyarihan sa lahat. Kaya pag tayo inaapay, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord. Amen? Kasama mo si Lord na maghihiganti para sa iyo. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi nagbabago ang Diyos para ipagtanggol tayo sa ating mga kaaway. Sabi dito sa Deuteronomy 32:35-36, sinabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila. Sapagkat darating ang panahon, madudulas sila sa malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbaksak. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga nagmamataas, kumakalaban sa Diyos, sa ating, darating, babaksakin ni Lord. Magipaghihiganti tayo ng Panginoon. Sabi nga dito, ipagtatanggol ng Panginoon ng kanyang mga mamamayan, kaawaan niya ang kanyang mga lingkod. Hindi siya nagbabago. Kung may umaapi sa atin, may umaaway, ipagtatanggol niya tayo. Kung binasa nga natin ang banal na aklat, ang kanyang salita, kaya gusto ko yung basahin niyo. Doon ipinapakita ng Panginoon, walang lingkod, walang mamamayan, walang anak ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Di ba, kay Moses na nga lang Nung pinalaya sila, andyan na ibinuka yung dagat para iligtas ang kanyang mamamayan. Nung si Joshua nakikipaglaban sa mga Amorita, di ba? Sabi niya, noon matatalo kami. Sabi ni Joshua, huwag kang bumaba kasi pag bumababa ang araw, natatalo sila. Sabi ni Joshua, inutusan pa si Lord. Lord, huwag mong pababain yan, matatalo kami. Hindi bumaba ang araw, ilang oras. Natalo nila ang kalaban nila. Yun po pinatunayan ng mga scientifico. Sabi nila, bakit may parang pag-ikot ng mundo ay hindi, 365, hindi na may pagtigil, may pagkulang na oras. Yun po yung nangyari kay Joshua. Scientifico na po nagsabi nun. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Na kaya nga iligtas sa anumang kaaway. Sa tingin mo, wala kang kakampi. No, may kakampi ka. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi nagbabago upang ipagtanggol ang kanyang mamamayan, ang kanyang sumasampalataya at pinili niyang anak para sa kanya. At sa tingin nyo kayo, inaapi. Hindi ka inaapi. Kawawa yung kumakalaban sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kawawa naman ang kaaway natin. Kasi yun ang totoo Hindi sa pagmamayabang. Kaya nga mga Kristiyano Pag Kristiyano na ang kaya pag sumakay kayo sa isang jeep, pag may isang Kristiyano doon, tunay na Kristiyano hindi malidiskrasyo yung jeep Bakit? May isang Kristiyano nandun Totoo po, sinasabi sa Bible yan. Kaya pag kayo nasa aeroplano, blessed kayo kapag mga 3 o 5 kayong Kristiyano sa aeroplano, hindi pa babaksakin ni Lord yun. Kasi may Kristiyano nandun. May anak siya doon nandun na mapapahamak. Yun ang katotohanan. Kapag may kumakaaway sa'yo, yari ka kay Lord. Kaya sabi mo, pag may kumaaway sa'yo, yari ka kay Lord. Kasi yun ang totoo, hindi siya nagbabago. Ano man ang kaaway natin, sabi nga dito, ipagtatanggol ng Panginoon ng kanyang mamamayan, kaawaan niya ang mga lingkod. Kapag nakita niyang wala na silang lakas, tingnan mo, hindi bulag si Lord. Kung ikay nangihina, hindi bulag si Lord para tulungan ka niya. At kakaunti na lang ang natira sa kanila, alipin man o hindi. Ibig sabihin, alam ni Lord kung ano nangyayari sa atin. Alam ni Lord na pinanghihinaan ka na ng loob. Alam ni Lord, parang babaksak ka na. Alam ni Lord yan. Hindi siya nagbabago upang tayo'y tulungan, upang tayo palakasin, upang tayo ibalik kung saan mararanasan natin ang presensya ng Diyos. Huwag po natin kaligtaan po yun. Kasi ang kaaway, hindi napapansin, tinatanggal yun, binibigyan tayo ng kaisipan na magkaroon tayo ng amnesia sa mga ginagawa ng Diyos sa atin. Sino makapagsasabi dito walang mabuting ginawa sa iyo ng Diyos? Wala, di ba? Pero yan ang tinatanggal ng kaaway. Ano ba yan, Diyos mo? Kala ko naman, Diyos mo, ano yan? Bakit ka nakakaranas ng ganito? Pero bilangin mo backward, yung ginawang mabuti sa ni Lord, baka higit pa doon sa nararanasan mong hirap. Ako, ganyan ako. Pag ako po ay nag-iisa,
Pinararana sa akin ni Lord, ito yung dati mong buhay, oh. Kasi mayroon sa paligid ko, puro kasiyahan eh. Video okay, tawanan sila. Ang sarap uminom. Video okay, pakakanta pa ng My Way. Yung mga gusto mo mga kanta pa. Mapapaling, yuko ko na lang, Lord. O, pararanas sa'yo ni Lord, yung mga nakaraan mo, yung ba yung gusto mo? Lord, kaya pala yung nagawa ko noon. Para makita mo na mabuti ang Diyos sa'yo hanggang ngayon. Kasi hindi mo pwede sabihin na yung walang ginawa sa'yo ang Diyos eh. Yung iksi lang pa lang, yung nandito pa lang, blessing na yun eh. Na makita mo ang mundo na napakaganda, blessing. Sabi ko sa inyo, iwasan nyo maging mapagreklamo. Bakit? Hindi nyo nilalabas sa mga labi yung pasasalamat. Ako din po, dati po ako nagre-reklamo. Lalo na po sa mga gobyerno. Ano ba yung mga gobyerno natin, walang magagawa. Ipagpasa Diyos mo. Kasi kaaway natin yung si Satanas sa kumikilos ngayon. Ipagpasa Diyos mo. Kasi yun ang kikilos, walang imposible sa Kanya. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Sabi nga po sa Hebreo 13:8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Hindi lang panahon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Hindi lang panahon ni Jesus. Hindi lang panahon ng Book of Acts ng mga disciple. Hindi lang po noon. Sabi dito, magpakailanman. The Alpha and the Omega. Sa yung Diyos magpakailanman. Kaya kung alam mo kung sino siya, masasamba mo siya kasi hindi siya nagbabago eh. Makatarungan siya sa lahat ng oras. Makatarungan siya sa lahat ng tao. Lalong-lalo na sa taong sumasambat naniniwala sa Kanya. Ang tinatanong sa atin ng Panginoon, nasasamba mo ba ako kung sino ako? Kasi kung alam mong si Lord, kung sino siya, ilo lang to may part 2 tayo next week. Hindi pwede hindi ka sumampa sa Kanya. Halimbawa na lang, kapag si Tatay Rose, may kakayahan may kakayahan siya na kaya ibigay lahat ng pangangailangan ko, hindi ako lalapit sa Kanya. Hindi ko siya pwedeng sambahin. Kung kaya niya ibigay ang lahat, baka lagi ako nakatabi sa Kanya. Tara Rose kailangan na, kaya ibigay eh. Nangihina ako. Palakasin kita. Bigyan kita. Kasi may kakayahan siya, hindi siya nagbabago. Kung yun, ang isang tao na may kakayahan na gano'n, na nagbabago, tao lang siya. Ang Diyos pa kaya na hindi nagbabago, makapangyarihan, tapat, hindi siya nagkakasala, hindi mo siya sasambahin, hindi ka lalapit. Kaya kanina umaga sabi ko sa inyo, kung talaga meron tayong intimate relationship with the Lord, Sabado, business pa lang, masaya ka na dahil pagsapit ng linggo, masaya ka sa pagsamba mo sa Panginoon eh. Amen! Kasi ganun tayo, kasi alam mo yung Diyos na sinasamba mo. Hindi ko sinasabi sa inyo, kanina nga, sino dito may problema, lahat tayo magkakaproblema. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Kahit anumang mangyari sa buhay mo, sasabihin ko sa inyo, ang Diyos pa rin ay magiging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Yun ang katotohanan. Di ba, meron nga nilikha niya ang isda. Sino kinausap niya? Ang dagat. Di ba? Nilagay niya ang puno. Nilikha niya ang puno. Sino kinausap niya? Ang lupa. Nung binigyan niya ng buhay ang tao, sino kinausap niya? Di ba ang Diyos? Di ba 3 persona yun eh? Gawin natin ang tao, kawangis natin, kausap niya ang Diyos. Ibig sabihin, kapag wala ang Diyos sa atin, mamamatay tayo. Pero ang Diyos, kahit wala ang tao, Diyos pa rin siya na hindi nagbabago. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat tayo, may problema tayo, may nangihina tayo, pero ang sabi ng Panginoon, kilala niyo ba ako? Kilala niyo ba ako? Ay tatanungin ko po sa question na ito, huling po tanong po sa atin lahat, at the end of this message. Kaya mo ba sambahin ng Panginoon kung sino siya? Kaya mo ba sambahin ng Panginoon sa kaya niya pang gawin for the future sa iyo? Amen? Tanong po para po sa ating lahat yan. Let's bow our head and close your eyes. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat po Panginoon. Dahil sa maraming pagkakataon, mali yung aming pagtugon ng pagsamba sa inyo. Minsan sumasamba lang kami dahil may inihiling lang kami sa inyo. Malapit kami, Panginoon, dahil kailangan lang namin. Pero pag
bless kami, walang kailangan, Lord, parang antamlay namin ng pagsamba. Kaya pagdating po ng pagsubok, pagdating ng mga paghihirap, Panginoon, hindi namin kaya maitaas ang aming mga kamay. Hindi namin kaya ibuka ang aming mga labi upang sambitin, upang purihin ang iyong pangalan. Ang babaw ng aming pagkakilala sa inyo. Kaya sabi nga sa Bible, makilala ka hindi lang sa pangalan. Hindi dalang niligtas mo kami. Dahil marami kayong kakayahan na dapat namin maunawaan, maintindihan upang lalo ka namin masamba, Panginoon. Lord, sa oras na ito, humihingi kami sa inyo ng tawad. Kung kami nagkulang, Panginoon, sa inyong pagkakilala sa inyo, na hindi namin nakita yung mga bagay, lalo pang magbibigay sa amin ng pag-asa. Magbibigay sa amin na lalong lumapit at lalong magkaroon ng intimate relationship sa inyo. Na kung saan magiging tunay na excited kami sa tuwing kami makakapunta ng ganitong gathering. Kami, Panginoon, nasa presensya mo. Lord, ihanga rin namin ito higit sa lahat ng bagay dito sa mundo. Sapagkat, Panginoon, sa lahat na nangyayari dito, pinatunayan nyo na kayo lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makatarungan at hindi nagbabago. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na hindi tumingin, Panginoon, sa kasinungalingan ng kaaway. Sa aming nararanasan, sa aming emosyon. Kundi kami tumingin, Panginoon, sa aming pananampalataya sa inyo. Maging spiritual kami upang hindi namin makita sa aming mga mata na physical, kundi sa aming spiritual na mata. Yung makita, yung kaya niyong gawin, yung kakayanan niyo, Panginoon, sa aming katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Katulad ng sinasabi, Panginoon, sa Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang aking Panginoon, ang aking pastor, na ibibigay niya ang lahat ng aking pangangailangan. Lord, kayo maging pastor ng buhay namin, Panginoon. Hindi lamang nabasa namin ng salita, kundi Lord, nakilala namin kung sino yung pastor na ito. Upang anuman ang mangyari sa amin dito sa mundong ito, tunay hindi kami hihiwalay sa inyo. Magunaw man, magkaroon man ng kaguluhan dito sa mundo, mananatili kami. Nakaangkla ang aming kaluluwa, ang aming pag-asa, ang buhay na walang hanggan. Dahil kilala ka namin na mas malalim, intimate, sapagkat kayo ang Diyos ay hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.